Mabuhay at magandang araw sa ating lahat. Kami ang ika-4 na pangkat at ngayon aming tatalakayin ang patungkol sa batayang kaalaman sa metodolohiya sa pananaliksik. Binibigyang tuon sa araling ito ang pagtitipon, pagpuproseso at pagsusuri ng datos sa isang pananaliksik na may mga paksang panlipunan. Tatalakayin din sa bahaging ito ang mga konsepto at mga unit ng matalinong pagpili ng angkop na metodong gagamitin sa populasyon, respondent at pamamaraan sa pangangalap ng mga datos. Kagipat rin nito ang pagsukat sa mga usapin ng balidad at reliabilidad at ang mga pamamaraang ginamit upang makita ang mga kahusayan ng pananaliksik. At ngayon, tayo dumako sa pangangalap at pagsusuri ng mga datos. Pangangalap at pagsusuri ng mga datos. Sa bahaging ito, malalaman naman natin kung paano at ano ang mga ginagawa ng mananaliksik sa pangangalap at pagsusuri ng mga datos. Ang mananaliksik ang kumakalap ng mga impormasyon upang lubos na maunawaan ang mga saklaw at mga posibilidad sa pag-aaral at upang matiyak ang kalidad ng ipipresentang datos. Gumagamit din sila ng mga talatanungan o survey questionnaire sa pagkolekta ng mga datos upang mas mapadali sa kanila at maging sa mga tagasagot. Sa pangangalap at pagsusuri ng mga datos, ang mananaliksik ay magsasagawa ng maikling oryentasyon sa mga respondente at sinisiguro ang pagiging kumpidensyal ng mga nakakalap na datos bago ang pamahagang talatunungan upang mas makapagpahayag ang mga sasagot ng tanong. Magtatakda ng sapat na oras at panahon ang mananaliksik upang makalap ang mga kaukulang impormasyon na kailangan ng mananaliksik sa mga respondente. May 3 uri din na maaaring pagkukunan ng mga datos. At ito ang 3 uri na maaaring pagkukunan ng mga datos. Una, hangguang primarya. Ikalawa, hangguang sekundarya. At ang ikatlo, hangguang elektroniko. Sa hangguang primarya, nakapaloob dito ang mga individual o otoridad, mga grupo o organisasyon, mga kinagawiang kaugalian at mga pampublikong kasulatan o dokumento. Sa hangguang primarya, ito ang mga datos na kung saan ating makukuha sa orihinal na kasulatan, pahayag, obserbasyon, at teksto na direktang nagmula sa individual, institusyong nakararanas o nakapagsiyasat ng isang paksa o pangyayari. Hangguang sekundarya naman, ito naman ang ginagawang interpretasyon mula sa hangguang primarya. Halimbawa nito mga aklat tulad ng diksyonaryo, encyclopedia, taunang ulat o yearbook at almanak at atlas. Ang ikatlo at ang huling maaaring pagkukunan ng datos ay ang hangguang elektroniko. Sa hangguang elektroniko, ito ang pinakamabilis na paraan ng pananaliksik dahil gamit nito ang internet. Sa internet ay maaari kang makapagpadala ng liham, elektroniko o email sa alinmang panig ng mundo. Sa makatuwid, mas mainam ito kumpara sa pagpapadala ng impormasyon sa pamamagitan ng koreo na aabuti ng ilang araw at sa pagpunta sa mga silid-aklatan sa malalayong lugar o kaya pangangalap ng mga datos gamit ang telepono. Sa hangguang elektroniko, ito ang pinakamabilis na paraan ng pananaliksik dahil ginagamit nito ang internet. So, yun ang 3 uri ng maaaring pagkukunan ng mga datos. Dumako naman tayo sa sukatan sa kahalagahan ng impormasyon sa internet. Bilang isang mananaliksik, upang matiyak natin na may kalidad at reliabilidad ang mga impormasyon o datos na kukunin natin sa hanguang elektroniko, narito ang mga gabay na katanungan. Una, anong uri ng website ang iyong tinitingnan? Kung ang webpage URL ba ay nagtatapos .gov, .edu, .gov, .org, o .com, sino ang may akda? Mahalaga na malaman natin ang kwalifikasyon at mga kredensyal ng may akda nang sa gayon masuri kung ang impormasyon ay kumpleto at wasto. Ano ang layunin? Alamin ang layunin ng website. Nais bang magbahagi ng impormasyon o nais lamang magbenta ng produkto?
Paano inilahad ang impormasyon? Ang teksto ba ay pang-advertising o opinion lamang? Halimbawa, essay, refleksyon, at iba pa. Makatotohanan ba ang teksto? Siyasatin kung maayos ba ang pagkakasulat ng teksto. Wasto ba ang gramatika at baybay nito? Alamin din kung ito ay opisyal o documented. Ang impormasyon ba ay napapanahon? Alamin ang pinakahuling revisyon na akda upang malaman kung ito ay bago ba o hindi. Pangangalap ng mga datos sa silid-aklatan. Ang silid-aklatan ay napakalaki at maaaring kinapapalooban ng libo-libong mga libro. Kaya nararapat lamang na tukuyin kung anong uri ng impormasyon o datos ang kailangan sa paghanap at pagsusuri ng mga impormasyon at ang klasifikasyon kung saan maaring matatagpuan ito sa silid-aklatan. Narito ang halimbawa ng isang talaan sa pangangalap ng datos. Halimbawang tanong, ano ang obsesyon? Sa pangangalap ng impormasyon, ating tutukuyin kung anong impormasyon ang ating hahanapin. Maaring ang kahulugan ng obsesyon, pagkakaiba o pagkakatulad sa hilig, gusto at adiksyon, kailan masasabi na may obsesyon. At dapat matukoy din natin ang klasifikasyon kung saan maaring matagpuan ito. Halimbawa, maaari natin itong makita sa encyclopedia, aklat sa medisina at psikolohiya, mga artikulo at column sa pahayagan at magasin na may kaugnayan sa medisina at psikolohiya, mga artikulo sa mga professional na journal, at panayam sa mga eksperto. Ngayon ay dumako tayo sa tatlong yugto ng pananaliksik sa silid-aklatan. Sa unang yugto ay ang panimulang paghahanap ng card catalog, sangguniang aklat, bibliography, index at hanggang sa pananaliksik sa elektroniko o internet. Sa pangalawang yugto naman ay ang pagsusuri na kinasasangkutan ng browsing, skimming at scanning ng mga aklat at artikulo at ng pagpili ng citation mula sa mga babasahin. Sa pangatlong yugto naman ay ang pagbabasa at pagtatala mula sa aklat, sanaysay, artikulo, computer printouts at iba pang sanggunian. Ngayon ay dumako naman tayo sa uri ng katalog na nakaangkop sa yugto 1. So ano-ano nga ba ang mga uri ng katalog? Ang unang uri ng katalog ay ang card ng paksa. Ang card ng paksa ang dapat hanapin kung ang malinaw pa lamang sa mananaliksik ay ang kanyang paksang tatalakayin. Pangalawang uri ng katalog ay ang card ng author. Ang card ng author ang kailangang tingnan kung ang mananaliksik ay may naiisip na agad na author na otoridad sa kanyang akda o paksa. Pangatlong uri ng katalog ay ang card ng pamagat. Ang card ng pamagat ay ang pinakalapitin ng mga mananaliksik na hindi patukoy ang paksa o author na gusto nilang saliksikin. Kung kaya, parang naghahanap pa sila ng kanilang paksa sa mga librong pamilyar na sa iba. Ngayon ay dumako tayo sa pangalawang yugto, angkop ang gabay na tanong sa pagsusuri ng nakalap ng sanggunian. Unang tanong ay ang ano nga ba ang kaugnayan nito sa paksa? Mahalaga ang tiyakin natin na ang mga impormasyon sa sanggunian ay tumatalakay sa paksa ng pananaliksik. For example, ay pumili tayo ng libro na sasaliksikin. Kailangan nating kilatisin o kailangan nating alamin kung ito ba ay konektado o may kaugnayan sa iyong napiling paksa. Pangalawang gabay na tanong. Mapagkakatiwalaan ba ang may akda at tagapagtalata? So, importanteng malaman natin kung mapagkakatiwalaan ba ang author ng isang akda sapagkat dito ay mapatutunayan natin kung ang isang akda ba ay makatotohanan, makabuluhan. Ngayon ay dumako tayo sa pangatlong gabay na tanong sa pagsusuri ng nakalap ng sanggunian. Ang pangatlong tanong ay, makatotohanan ba ito? Gaya ng sinabi ko kanina, ay ang author ay ang nagpapatunay ng katotohanan ng isang akda. Hindi lamang ang author ang nagpapatunay ng katotohanan ng isang akda. Sapagkat maraming bagay na kailangan nating ikonsidera
upang matawag natin na makatotohanan ang isang akda. Katulad na lamang ng may ebidensya ba na pinanggalingan ang isang akda na naisulat ng isang author? Ngayon ay dumako tayo sa pangatlong yugto. Ang ikatlong yugto ay ang pagbabasa at pagtatala ng mga impormasyon o datos mula sa napiling sanggunian. Matapos malikom ang mga impormasyon, susuriin ito ng mananaliksik at isasagawa ang validasyon nito. Sa puntong ito, lahat ng mga datos na nakuha ay kailangang maproseso at masuri ng mananaliksik. Maraming salamat.